Samantala, alamin naman natin ang update sa Bagyong Verbena mula kay Benny Espareja, weather specialist ng Pag-asa. Sir Benny, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Sa ngayon, typhoon na po itong si Bagyong Verbena. Nasa labas ng ating area of responsibility, 255 kilometers hilaga ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Subalit nakaka-apekto pa rin po doon sa may Kalayaan, Palawan. Meron pa rin signal number 1. Taglay ng hangin na 140 km per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 170 km per hour. At kumikilos west-northwest at 15 km per hour. Yung trough ng Bagyong Verbena na nagdadala pa rin ng pag-ulan dito sa may pating mainland Palawan, kabilang na yung Calamian and Puyo Island. Habang dito naman sa may northern Luzon, merong shear line na nagdadala ng possibly 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali over Cagayan, and 50 to 100 millimeters naman dito sa may Apayao, Isabela, and Kalinga. So mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Pataas pa rin ang chance na magtataas tayo ng mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitira ng bahagi ng Cagayan Valley and Cordillera Region, maging sa Ilocos Region, asahan naman yung epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. May mga mahina hanggang katamtamang ulan, habang ang natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, sasamahan lamang ito ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Wala naman tayong susunod na bagyo, no? After nitong si Bagyong Verbena, wala pa tayong namamataang anumang low pressure area sa paligid ng ating area of responsibility. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik po sa inyo. Sir Benny, ayon sa report na panatili ng bagyo ang lakas nito, ano po kaya yung dahilan nito sa kabila ng paglabas ng bagyo sa PAR? Yung main reason po kasi is because nagbalik siya sa karagatan sa may West Philippine Sea at hindi naman siya nagla-landfall pa so far doon sa mga areas na yon, kaya napanatili niya yung kanyang lakas, mainit pa rin yung karagatan ng West Philippine Sea. Sir, kailan naman po inaasahan ang paghina ng bagyo at ano ang epekto nito sa amihan at ano po bang mga lalawigan sa ngayon ang makararanas po ng malamig naman na panahon? Sa ngayon, yung enhancement po ng amihan, nakikita natin, coming from Bagyong Verbena, maaaring nagkaroon siya ng influensya sa paghila. Subalit, hanggang dito lamang po sa may northern Luzon, yung kanyang effect, no? Hindi naman natin nakikita na lalakas pa ito or bababa pa dito sa southern Luzon yung amihan. So, most likely ito pa rin mga areas kagaya ng Cagayan, Ilocos Region, Apayao. Ito yung mga areas na magkakaroon pa rin ng may kalamigang panahon, epekto ng amihan sa mga susunod po yan na araw. Sir, sa ngayon may minomonitor po ba kayong sama ng panahon sa labas ng PAR? So far, wala pa naman po, no? Pero yung assessment natin, posible may mabuo sa unang linggo ng December. Ito ay low pressure area po sa labas ng PAR. And sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang anumang nabubuo na cloud clusters. Pero yung assessment natin is possible na may isang LPA. Maraming salamat po sa inyong oras, Benny Espareja, weather specialist mula sa Pag-asa.